Mahigit 5 oras na mula nung sila umalis. Ibang klase. Ano ba naman may-ari ng hotel ang mga yun? Basta na lamang aalis at iiwan ang kanilang mga customer. Ang dami natin dito ah. Nakakaasar talaga. Siningil-singil nila tayo ng malaking halaga tapos iwanan nila tayo. Hindi naman perang ibinayad natin sa kanila. Pero pinaghanap nila tayo ng mga ginto. Kaya para na rin pera binayad natin sa kanila. Tama ka dyan. Tomba, imposible pero nagkasundo tayo dyan. Sa ganitong sitwasyon, kahit magkasundo tayo, baliwala. Tungkol naman sa mga kayamanan, pumunta ako kanina doon sa silid ng 2 matanda. At iniwan nila ang lahat. Nakalimutan kaya nilang dalhin? Hindi, baka sinadya nila. Siguradong may matinding rason kung bakit nila iniwan ang mga yon. Sa palagay mo ba kasama to sa pagsusulit? Hindi ko pa alam. Ang mga iniwan nilang impormasyon ay hindi sapat para husgahan. Kuya, sino na magluluto ng kakainin natin? Kung sino marunong magluto? Sa lahat ng tao dito, sino kaya marunong? Lagot! Sigurado mamamatay tayo sa gutom. Nasa gitna pa naman ng dagat ang islang to. Uminahon lang muna kayong lahat. Kung iniisip nyo ang pagkain, makakahuli tayo ng isda. Ang isipin natin kung anong dapat natin gawin ngayon. Halik kayo! Sira na kaya yan? Hindi. Sa tingin ko, hindi pa sira ang radyong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kanina pa ako pero hanggang ngayon wala pa rin ako nasasagap. Anong sabi mo? Ibig sabihin, Wala na tayong pag-asa makakontak. Isang bagay lang ang dapat natin gawing lahat. Kailangang umisip ng paraan para makaalis. Huh? Kilua, meron ka bang narinig na ingay? Ingay? Wala gon. Walang mangyayari sa atin dito. Ang mabuti pa siguro yung maghiwalay-hiwalay na tayo, tumanap ng paraan kung paano makakaalis. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Pwede mo pa bang subukang gamitin yung radyo? Sige, akong bahala. ito ang mga nakita ko sa loob. Mga kompas? Oo, hindi lang yun. Meron sila numero kaperanon sa atin. At ito naman ang nakita ko sa aking paghahanap. May nakita ako doon sa opisina ng matanda. Heto, tignan nyo. Ano yan? Ito ang Warship Island kung saan tayo nandun. At ito ang daan papunta sa isla ng Zebiru. Iniwan talaga nilang bagay na yan para makita natin. Sigurado kong ito ang pagsusulit. Kailangan natin makapunta sa islang yan. Tama. Gumawa tayo ng para makarating sa islang yan. Buti na lang panatag ang tubig. Nasisiguro kong hindi madali yon. Ha? Malalaman natin ang daan gamit ang mapang ito at ang kumpas. Pero hindi natin alam kung gaano ito kalayo. Anong ibig mong sabihin? Masasabi kong panatag ang dagat at walang senyales ng bagyo. Pero hindi natin alam kung gaano kalayo ang Zebiru. Kaya hindi natin matatadya kung gaano karami ang dadalhin natin. Ganon din ang inumin. Alam na natin ang direksyon kung saan ang ating pupuntahan. Wala akong pakialam kung maubusin tayo ng tubig at pagkain. Kasama yun sa pagsusulit para maging hunter. Masyadong delikado ang iniisip mo. Tsaka nakalimutan mo na ba na ang pagsusulit na ito ay punong-puno ng patibong? Kahit isipin natin na parte ito ng pagsusulit, maaaring ang papel na ito ay isa ring panlinlang. Teka muna, masyado ka naman yata nagiging maduda, Kurapi ka. Sa palagay ko naman ay hindi sila sisinungaling tungkol sa isla ng Zebiru. Hindi ako nagdududa sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko lang sana ay maging maingat tayo. Para hindi tayo mapahamak, kailangan natin pag-aralan ng lahat ng ating gagawin hanggang gabi. Maghihintay tayo hanggang gabi. Nasisiraan ka na ba? Tama na. Gaya ng sinabi ni Kurapika, kailangan natin ng matinding pag-iingat. Malaking puntos kapag nalampasan natin ito. Kahit nakakaiba siya sa mga naunang pagsusulit na pinagdaanan nating lahat. Kaya kakailanganin namin ang iyong kooperasyon. Kalokohan. Nasisiguro ko sa inyo isa na itong pagsusulit. Maaaring mayroong limitasyon ng oras na ibibigay nila sa atin.
Hindi ito ang tamang oras para magsalita ka ng mga bagay na nakakanerbiyos. Meron ka na bang karanasan tungkol dito? Tinignan ko ang tangke ng tubig. At wala lang natira para mainom ng lahat. Ano? Kapag nagaksaya pa tayo ng panahon, siguradong lahat tayo matutuyot. Makinig kayo sa akin. Ang bubunuin natin, ang islang ito ay 3 araw. Tapos na yung isa dahil sa paghanap ng kayamanan. Kaya may 2 pa. Sa madaling salita, ang layo ng Ziburi sa islang ito ay halos 2 araw na paglalakbay. Ah, ganun pala. Kuya, mas marami pa pala problema kaysa pagluluto eh. Tara! Bangga! Teka! Okay, tara na sa Ziburi. Sandali! Kapag nagkanya-kanya tayo, may mangyayaring masama. Mas delikado. Wala ka sa buhay mo, kalbo. Huwag mo na silang sulsulan. Baka mamroblema pa tayo sa mga taong yon. Parte ng pagsusulit ang pagbabawas ng aplikante. Kahit ano mangyari, kaya kong tumagal. Kaya wala akong pakialam sa ibang tao. Sandali, anong gagawin natin? Kurapika, alam mong naiintindihan ko ang sinabi mo. Pero palagay ko may puntos ni Sigareta. Ang sinabi ko lang ay kailangan natin maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Oo, alam ko yun pero... O paano? Pupunta na rin ako sa isla. Paalam na. Sa tingin ko'y tama si Kurapika. Kaya lang hindi na siguro natin kinakailangan pa maghintay hanggang gabi. Ba't tayo hindi ulit maghiwa-hiwalay at humanap ng mga bagay na mas makakatulong sa atin sa islang ito? Mas maganda yan kaysa maghintay na lang tayo dito. Gon, balikan natin ang pinuntahan natin. Anong gagawin mo ngayon? Kakausapin ko na lang yung mga taong matigas sa ulo. Kung mas marami tayo, mas magiging madaling ating gagawin. Makita-kita na lang tayo mamaya kapag mayroon na nangyayaring maganda. Sige. Wow! Ang ganda! Walang may tutulong sa atin ang bagay na yan. Dahil hindi naman tayo lalakad sa ilalim ng tubig para makarating doon. Tama ka, Kiluwa. Tumingin pa tayo sa iba. Oh. Ayos! Ay! Tanggalin na natin ang tubig at takpan ang mga butas. Teka, sandali lang. Kailangan niyong intindihin. Delikado kung magmamadali kayong umalis sa lugar na ito. Kaya mag-usap muna tayo. Huwag ka na makialam. Diyan ka na! Hayaan mo na lang kami, Kalbo. Ito yata maging boss mo eh. Kamusta na kayo dyan? Ganun pa rin. Wala na akong magagawa. Mas mabuti pa siguro kung merong darating na malakas na bagyo. Baka sakaling mag-ibang ihip ng hangin dito sa islang ito. Yun na lang ang tanging pag-asa natin para makasagap. Teka, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Bagyo na yata ang pinakamasamang darating sa lugar na ito. Kumusta lakad mo? Walang silbi. Ayaw nilang makinig sa akin. Ikaw, Wala rin ako nakita eh. ganun pala. Hindi ko talaga maintindihan. Ha? Kung anong gagawin sa pagsusulit na to? Biglang umalis na lang na walang sinabi. At ang iniwan lang sa atin ay mapa. Sirang barkong pandigma. Mga nabagbag na barko. At mga kayamanan. 36 tayong mga aplikante pinabayaan nila dito. Ano naman kaya ang gusto nila masubukan sa atin ngayon? Teka muna, bakit nga ba maraming sirang barko dito? Nakakaramdam tuloy ako ng panganib kapag nakikita ko ang mga yan. Panganib? Ha? Narinig ko na naman ang ingay. Ano? Galing sa malayo. Kiluwa, hindi mo ba naririnig? Hindi. Wala talaga. Ang naririnig ko lang ay ang dagat. Pero sigurado, may naririnig ako. Hanzo, kamusta? Ganon, naiintindihan ko. Mahigit 30 tayo nakapasa sa mga naunang pagsusulit. Nalampasan natin yon gamit ang kani-kanyang kakayahan. Kaya hindi nakakapagtakang walang makikinig sa'yo. Nahirapan isipin, hindi natin sila mapipilit na makipagtulungan sa atin. Pero kung pag-iwan sa atin ng 2 matanda isang pagsusulit, isa itong malaking pagkakamali.
Kakaibang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan. Pareho lang tayo ng nararamdaman, Kurapika. Ang pagiging ninja ko ang nagbibigay sa akin ng babala, pero talagang hindi ko mapaliwanag. Pero ano kayang gagawin ko? Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi sila maniwala sa akin. Sigurado yan. At nagawa na natin ang lahat ng dapat nating gawin. Kapag pinilit pa natin sila, ipag-aaksayan ito ng panahon. Ano sa palagay mo, Hanzo? Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Kurapika, Ha? meron pang isang bagay nagpapakaba sa akin. Nararamdaman ko na ito bilang ninja. May nasasagap akong malakas na puwersa sa lugar na ito. Palapit ng palapit. Sigurado may mangyayari. Yun siguro ang hinihintay natin at dapat malampasan sa pagsusulit na ito. Sa palagay ko yan ang nararamdaman ng lahat ng taong natira dito, Kurapika. Kaya bago mangyari yan, dapat ay gumawa na tayo ng paraan. Tayong lahat. Anong paraan yun? Yun ay... Pipili muna tayo ng mamumuno. Meron ba sa inyo tumututol? Mabuti naman kung ganon. Simula sa oras ito, hanggang sa marating natin ang isla ng Zeburi, ang mamumuno ay si Hanzo at ang pangalawa naman si Kurapika. Paano, Hanzo? Ikaw nang bahala. Ayokong tratuhin niyo akong boss, pero isang bagay lang sasabihin ko sa inyo. Isa akong ninja, at ang mga ninja ay mas magaling kung mayroon siyang kagrupo na makakatulong sa pakikipaglaban. Sa aming bansa, ang tawag namin doon ay wa. Hindi ko kayo pipilitin, pero kailangan ko ng kooperasyon. Sana'y magtugumpay tayong lahat, at walang mapahamak. Magaling siya magsalita. Pero sa aming bansa, ang ibig sabihin ng wa ay wala makain. Napabayaan na talaga to. Kiluwa, tingnan mo to, oh. Ang tala-arawan ng barko. Gon, ang galing mo talaga. Nakaisa ka na naman ah. Ha? Natapos din, kuya! Oo, ito na pinaka-importante sa atin! Mananalo na tayo nito. Ganun pala. Ang barkong ito. Kami ang huling perasang ipinadala ng aming bansa para suportahan ng aming mga kasama. Ang sumulit nito ay ang kapitan ng barko. Teka muna, meron bang nakasulat dyan tungkol sa isla ng Zeburi? Nandito. Malapit lang. Makakarating tayo doon sa loob ng isang araw kahit sa maliit na bangka. Ayos! Maganda na tayo sa... Ito si Ponzu. Merong pagbabago sa radyo. May nasasagap na sa electromagnetic wave. Magiging magulo na ang ihip ng hangin. Ha? Ang mga ibon! Natatakot na sila! Yan ay... Ayos! Ngayon, tubig at pagkain na lang, makakalis na tayo. Ano yun? Ang hangin. Umiikot. Ito pala ang dahilan. Kaya pala hindi tayo makakontak. Simula ng umaga. Hindi. Sigurado matagal na itong nagsimula. Hindi normal ang kondisyon ng hangin. Ganun na nga. Mula nung sumikat ng araw, ang pagbabago ng atmosfera ay unti-unti nang nakikita ng ating mga mata. Naririnig ko na naman. Ang ingay! Nanggagaling sa kabilang dako ng dagat. Ayan. Papalapit na sila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Naririnig ko na. Medyo malabo lang. Kon, naririnig ko na rin. Mas mahina ang kanyang tunog kapag umaga. Pero... Ika-4 na araw ng Hulyo, naging maligalig ang hangin. Nung makita namin ang palatandaan, naghanda kami agad sa pag-alis. Ang iba naming kasama ay iniwan kami sa lugar nito, kaya hindi kami makaalis. Dahil bukas ng madaling araw, nawalaan nilang darating sa lugar nito ang unang sakuna. Ang unang sakuna?
Unang sakuna? Anong ibig niyo sabihin? Ang sakunang darating ay nangyayari tuwing pagkatapos ng 10 taon. Ha? Ano daw? Ano? Patlabahin sana kayo ng mga bituin sa langit. Yan ang... Nararamdaman pala natin ay paparating na buhawi. Dahil sa sobrang lakas ng buhawi, lalong nagagalit ang alon sa dagat. Ang sakunang nangyayari tuwing ika-10 taon ay nagsisimula na. Ha? Tingnan nyo! Hinihigop yung bangka! Mapapahamak sila! Wagon! Pero... Wala ka nang magagawa, huli ng lahat! Kawawa naman sila. Kung hindi lang tumakbo si Kamuri, sigurado kasama nila ako. Greta! Gon! Gon! Pataas na pataas ang tubig! Kayong lahat sa loob ng barko! Madali! Hado! Ang bangka! Oo! Kuya! Ano nangyayari? Nahihilo na ako! Lumalakas ang hangin! Hindi ko na makontrol. Delikado. Kuya! Tumalo na tayo! Sigurado ka ba? Hindi! Ililigtas kita! Liligtas mo ako? Paano mo gagawin yun? Gon! Gamit ito! Gon! Saluhin mo! Lumabas na naman silang lahat. Wala man lang nakinig sa sinabi ko kahit isa sa kanila. Pero may naalala ako, Greta. Hindi ba sinabi mo sa akin na kahit ano pang mangyari, ay kaya mo tumagal sa pagsusulit na to? Wala na talagang ibang magagawa kundi ang maghintay. Tingnan nyo, mahina ng alon. Ay, natapos din. Hindi pa tayo sigurado. Paglipas ng 1 araw, darating ang pangalawa. Ang susunod ay... Huh? Ibig mong sabihin, aabot itong tubig? Hindi. Paglipas ng 24 oras, maglalaho ang lahat sa ilalim ng dagat. Tidal waves and water spouts? What can we do against those? Hey, I know! Next time on Hunter x Hunter.
Big waves, big cannon, huge rush. Ready, aim, fire!